Kabanata 3, mga talata 13 hanggang 14. Inuulit ko po. Philippians 3, chapter 3, verses 13 to 14. Ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy na ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Purihin po ang salita ng Diyos at welcome po natin ang kanyang lingkod, Brother Raymond Libao. Sige po, tayo po'y tumulog sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Una, binigyan mo pa po ngayon ng buhay, Panginoon. Buhay, Panginoon, na galak at kasiyasiya, Panginoon. And thank you, Lord, muli sa oras na ito, Panginoon, na binigyan mo kami ng oras para makinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Turuan, Panginoon, kung aming mga pagkakamali. At ituwid, Panginoon, sa iyong landas, Panginoon. Kaya nga po, Lord, sa umaga pong ito, samahan niyo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ingatan, Panginoon, ang salita na nagmumula sa akin, Panginoon. Ang salita mo lamang, Panginoon, ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, hindi po ako, Panginoon. Ikaw ang maitaas, hindi po ako, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ang mangibabaw, hindi ang salita ko, Panginoon. Kaya nga po, Lord, samahan mo po kami upang maibahagi ang salita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo lang ako bilang iyong instrumento, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, napakaganda po na dalay po ng ating programa ngayon sapagkat talagang ating tema, gigit na ko lang po. Yan. So, kanina pa po natin narinig yung level up, yung pagbabago, bagong pagbabago sa ating buhay. Tama po. Yan. Nakita ko po kanina yung mga bata, yung mga nagsasayaw. Nakita ko po, ito yung mga bata na mga children. Tama? Children. Children pa dati yan. Mga tinuturuan pa ni Ate Milo sa mga school. At ngayon nakita ko, ang lalaki na nila. Diba? Talaga nag-level up. Hindi lang sila naging estudyante. Sila ngayon ay answers na. Tama? So, simple po ang ating title ngayon. Sabi po ng ating title, ng ating pag-aaralan, Upgradable Christians. Yan. Sa mundo po ngayon, marami ng mga nagaganap. Marami ng nagtabag. Maraming nag-upgrade. Kapag hindi ka pag nag-upgrade, mapag-iiwanan po tayo. Tama. I-press po pa ako yung edit yung sa cellphone. 1876, yan po yung gamit ng komunikasyon. Yung 1880, naging microphone. Hanggang 1960s, naging medyo digital na eh. Dipindot na. Tapos 1988, yan. May radio, may receiver na. Hanggang sa ngayon, 20,000 years, laging nag-upgrade. Tama? Kung makikipag-shop sa inyo ngayon, ang may hawak ng 1876 na telepono, makikipag-shop po ba kayo? Hindi.
Kung meron akong 3210 ngayon, so nakaabot ko na, 3210, at isa-swap ko ngayon sa cellphone mo, papayag ko tayo. Hindi, kasi luma na yun. Hindi na upgrade yun. Hindi na latest. Ang latest na cellphone ngayon, ano? iPhone 17 Pro Max. Wow! Hindi pa ulit. Yung hawak ko na upgraded ka, pero hindi pa ulit. Sabi ko, pero 16 gig. 16 gig plus 1 terabyte, ang laki. Ang laki ng capacity. Kung bibigyan tayo ng cellphone ngayon, na 3210, at yan ang cellphone mo ngayon, halimbawa, ipagpapalit mo, syempre hindi natin ipagpapalit. Kasi latest yun. Tama? So ang buhay po ng isang Kristiyano, kailangan nag-upgrade din. Tama? Kung paano ang cellphone mismo, electronics, ay nag-upgrade. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, upgradeable ba ba? O hanggang lang ka pa rin, nananatili ka pa rin sa iyong version. Alam niyo po, marami mga Kristiyano na nakarinig ng salita ng Panginoon. Pero hindi pa rin nag-upgrade. Tama? Naandun pa rin sila sa level ng kanilang pananampalataya. Doon pa rin sila. Kung ano yung natutunan nila, ayaw nila i-upgrade. So, kailangan i-upgrade po natin ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya po ang ating pag-aaralan, simple lamang po talaga. Hindi tayo tinawag ng Diyos para makakilig. Tinawag tayo ng Diyos para lumago. Amen? Ang bawat sana narito, bakit ka nandiyan? Tinuturoan tayo ng Lord. Gusto ng Lord na tayo ay lumago. Hindi tayo manitiling maliit. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka bonsai. Puno ka. Amen? Kapag puno tayo, malaking nagagawa ng isang puno. Nakakapagbibigay ng lilim. Nagalapuan ng mga ibon. Amen? At nakapagbubuhay. Pero kung ikaw ay isang bonsai, ano magiging sa'yo ang tingin? Magiging display ka lang. Diba? Magiging display lang. Natitignan lang ang ganyan. Pero wala nang nagagawa. Nandun lang, magandang lang sa mata. Pero wala siyang naitutulong. Maring matulong yun sa paningin. Hindi gumagana ng pagpapalitan. Hanggang doon lang siya. Hindi siya nagyalera. Pero ang isang puno, na habang lumalaki, habang nag-grow, nagkakaroon ito ng buhay. Amen. At tayo yung nagiging buhay. Sabi mo sa katabi ng bunga ka ng aking pananampalataya. Amen. Napakinggan niyo po yung tugtog kanina ng mga bata. Yung sinasayaw nila. Ano yung sinasabi rin sa lyrics? Simula na ang panibagong umaga. Simulan ang pagbabago. Amen. Handa na po ba kayo magsimula? Amen. Sa mundong nito, marami nang nagbago. Church natin. Kung babalikan po natin ang 1990s, iba po ang lugar na ito. Lagi natin naririnig sa mga preachers, sa mga nagpapatotoo dito, na itong kinakatuyaan ko, hanggang dito lang ito. Wala sa likod. Kasi sa likod, kwarto ni pastor. Tapos nandito lang. Tapos ito hindi mataas. Nung inabutan ko po ito,
May sabi ko, mababa. Tapos ang mga aircon, puro window lang. Pero ngayon, tignan niyo po ginagawa ng Lord. Bakit ngayon nilinilevel up yung ating kapaligiran? Yung ating surrounding? Kasi nagtitiwala siya sa atin. Amen. Nagtitiwala siya sa atin na balang araw, itong ipinagkaloob niya sa atin ay lalo. Amen. Hindi mananatili ang church na ito na ganito lang. Kaya merong celebration ang anak ng church na ito ngayong araw. Sino po? Ang nagdiringang ng karawan. Ang gustos po. Amen? Yung anak po ng church na ito ay celebration po ngayon. Natutuwa po ba kayo? Amen. Alam niyo po, kapag po talaga sinasamahan ng Lord ang isang church na andyan yung pag-grow. Amen. Handa ka na bang mag-grow? Amen. Sabi po sa ating tema, ang mananampalatayang hindi nananatili sa dating antas o level. Kailangan ang ating pananampalataya ay hindi nananatili. Kailangan itaas natin ang ating level. So 5 points lamang po ito. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong mag-upgrade. Kailangan mong mag-upgrade. Kasi pag hindi na nga nag-upgrade, baka nahanong ka na lang sa gilid. Nakaupo at hindi na nagagamit. Papayag po ba kayo? Natitignan ka na lang, nadaan-daanan ka na lang at hindi ka na nagagamit. Kasi hindi ka na upgraded eh. Diba? Pag may cellphone na luma, nandyan na. Sino may luma pang cellphone dito sa bahay? Ako, meron pa sa luma sa bahay, cellphone. Andun na lang siya, hindi na nagagamit. Hanggang sa nasira na lang. Amen. Ayaw ng Diyos na manatili po tayo. Gusto ng Lord lagi po tayong magagamit niya. Kaya kailangan ng pag-upgrade ng isang Kristiyano. Number 1, sabi ko, update process. Laging nasa proseso ko ang ating paglago. Amen. Naniniwala ko ba kayo? Nasa ngayong araw na ito, sisimulan ng Diyos sa proseso para sa iyo, para sa amin. Sinisimulan ng Panginoon ang pagproseso ng ating pagbabago. Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, at ngayon, naalis na ang talumpong na nagnininig sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen. Glory to glory. Hanggang sa maging kalarawan po tayo ng Panginoon. Sa process ng Lord, unti-unti niya tayong binabago. Tama? Merong version 1, version 2, may version 3. Tama? May mga version. Kasi kung mananatili ko sa isang version, ang tawag doon, stagnant ka. Hanggang doon ka lang. Diba? Sa mga nanonood ng pelikula, di ba may mga episode, nakakabitin. Kapag nanonood ka ng isang pelikula, kapag natapos na yung isang episode, titigil ka ba? Hindi. Pag talagang nagustuhan mo yung isang palabas na yun, yung isang istorya nung pinapanood mo, susubaybayan mo hanggang sa matapos mo. Tama? Yung episode 1, kung 10 yung episode nun, tatapusin mo yun. Bakit? Bitin. Pag hindi mo natapos, hindi mo malalaman yung istorya. Tama?
Ganoon din po sa atin. Nung grade 1 tayo, hindi tayo nanatiling grade 1. Hindi grade 2. Tama? Tinataas ang level ng ating kaalaman doon sa ating pag-aaral. Amen. Dito sa church, sabi ko kanina, yung bata, meron tayong children, meron tayong youth. Yung mga naging children dati, naging youth. At yung mga naging youth dati, ngayon, men's and women's na. After all, ano kasunod? Elders. Elders. Darating po tayo doon sa pagiging elders. Pero habang tayo'y naglalakbay, habang tayo'y nasa proseso ng Lord, dumadaan din tayo doon, step by step. Tama. Step by step. Hindi sinabi ng Panginoon, update kita, i-upgrade kita. Cancel ka na kagad. Hindi. Walang instant po sa pag-proseso. Sa paggawa po ng Lala Chocolate, hindi po instant yan na lumalabas na tsokolate ka agad. Marami mo lang pinagdadaanan bago maging isang tsokolate. Tama. Ganun din po tayo. Glory to glory. Unti-unti tayong babaguhin ng Lord sa kanyang proseso, hindi sa ating proseso. Tama. Kasi pag proseso natin, gusto natin talaga matapos kagad makuha kagad natin. Pero hindi. Kaya na, ang isang Kristiyano, kailangan umayon doon sa proseso ng Lord. Amen. Ang Kristiyanong ayaw raw magbago ay lumalaban doon sa proseso ng Diyos. Kung ayaw mo magbago, tatanggihan mo ang proseso ng Diyos. Babaliwalain mo yung salita ng Lord. Babaliwalain natin kasi ayaw kong mag-upgrade. Ayaw ko sa process ng Lord. Mahirap. Pero sabi nga, ibawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong pag-proseso. Maaari ang proseso mo ngayon, nasa grade 10 ka na. Maaari ako, nasa grade 2. May kanya-kanya po tayong level. May kanya-kanya po tayong version ng ating buhay. So, tignan mo yung version mo ngayon. Sa version mo noon, may nabago kaya? Alam ko meron yan. Kasi nagpapatuloy ka sa Panginoon. Amen? Pag nasa proseso, huwag mong i-stop. Tumuloy ka, kapatid. Ituloy mo ang proseso ng Diyos sa buhay. Bakit? Sabi sa number 2, apps mo auto-active. Hindi automatic ang pag-upgrade ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kailangan po natin ng pagpili. Ipiliin mo. Kailangan mong pumili. Sabi sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa ngayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Meron pong pagpipili. Hindi nag-upgrade tayo kasi matagal na tayo sa church. Diba? Nag-upgrade lang tayo kasi matagal na ako, kailangan ko mag-upgrade. Hindi ka nag-upgrade dahil meron kang ministry. May ministry ako, kailangan ko mag-upgrade. Diba? Kailangan kong mag-upgrade. Bakit? Kasi marami na akong verse na alam. Kailangan kong mag-upgrade. Hindi po yun. Kaya ka po nag-upgrade sa iyong ministry, sa iyong paglilingkod sa Lord. Bakit? Pinili mo yun. Amen.
Choice natin yun. Hindi automatic po yun. Yun yung pagpapasya po natin. Kapag hindi mo pinagpasyahan na ikaw ay maglingkod sa Lord, hindi ka na mag-active. Hindi nga tataas ang iyong level. Pero pag pinagpasyahan mo na ikaw ay maglingkod sa Lord, sabi mo, gusto ko na. Gusto ko nang iaras ang aking level ng aking pananampalataya. Gusto kong itaas ang level ng aking pagsaserve sa Lord. Hahakpan. Amen. Kapag may isang hagdanan pataas, hanggat hindi mo hinahakbang ang iyong paa, hindi ka makakaakyat. Amen. Ihakbang po natin para po tayo'y mag-upgrade, para tayo'y ma-upgrade. Amen? Tulad na lamang po ng mga lingkod ng Lord ng kanyang tinawag. Sabi sa Mateo 14:18 hanggang 22. Sabi po, minsan naglalakad si Jesus sa tabing lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ni Pedro at ang kanyang kapatid si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sabi sa 21, nagpatuloy siyang naglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama nila ang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Amen. Si Pedro po, nagpasya po siya. Ang sabi po, naglalambat eh. Nung tinawag sila ng Panginoon, Pedro, Simon, halika, gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Anong ginawa ni Pedro? Iniwan niya. Diba? Meron siyang iniwan. At humakbang siya. Sabi po, kapag hindi ka pag hindi mo piniling magbago, hindi ka nga talaga magbabago. Nasa sa atin po yung pagpapasya. Tama? Kung pagpapasyahan po natin sa buhay natin magbago, magbabago ka. Naniniwala ko ba kayo? Kasi pag hindi mo pinagpasyahan na magbago, walang mangyayari. Pero sila Pedro at si Andres, yung apat na alagad ng Panginoon, iniwan nila at sumunod sa Diyos. Amen. Sumunod sa Panginoon. Sabi po, ang susi ng pag-upgrade ng isang Kristiyano, number 1, kasi nag-iisa, sumunod. Sumunod. Kapag hindi po tayo susunod, hindi nga mag-upgrade. Amen. Magagawa po natin ang mga bagay. Sabi ron, sa binasa po natin sa una, na masusunod natin ang kalooban ng Lord kapag tayo ay humakbang. Amen po ba? Amen. So sumunod po tayo. Magagawa na natin ang kalooban ng Lord. Yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kapag sinulan mo ng humakbang patungo sa ating Panginoon. Amen. Pangatlo po, ito po, uninstalling. May mga bagay na dapat tanggalin o alisin para mag-upgrade. Diba? Sino po nag-upgrade dito ng cellphone?
Sino nag-upgrade? Marami. Sabi mo sa Hebrews 12:1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin anumang balakid ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa takbuhin na sa harap natin. Amen. Hindi pwedeng mag-install ng bagong version kapag puno ang storage mo. Sino po nakaranas mo? Na nagsa-cellphone siya, nagpipicture. Puno na yung storage. Papasok pa yung picture niya? Hindi na. Kasi puno na eh. Puno na. Wala nang space. Pag luma na ang cellphone, mababa yung memory mo. Pag kukuha na ng cellphone ngayon, kasi mga cellphone ngayon, high-tech na talaga. Kung ang gagamitin ng pag-picture at yung memory mo ay nasa 32 MB ka lang, yung gagamitin mong picture ng latest na camera is mataas yung pixel, 12 megapixel, mataas. Yung 32 MB ka lang, hindi papasok. O halimbawa, 1 gig, yung picture is 1 gig din, hindi pa rin papasok. Bakit? Puno pa rin. Tama? Puno pa rin. So, kailangan, anong gawin? Mag-delete. Mag-uninstall. Maraming gustong i-upgrade ang Diyos na Kristiyano. Pero ayaw mag-uninstall. Ayaw bawasan. Gusto ng Panginoon, sabi dito, maraming Kristiyano ang gustong i-update ng Diyos. Pero ayaw i-delete ang kanyang lumang pagkatao. Amen. Walang pag-update kung walang pag-delete. Kung walang letting go, paghawak mo pa rin, hindi ka hindi tayo mapupunan ng Panginoon. Tignan niyo po yung ginawa ng mga isda. Hawak niya yung kanilang lambat. Pero, anong ginawa niya? Binitawan niya yung pagiging mangisda at sumunod siya sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Amen. Ano yung sabi mo sa awit? May awit eh. Hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit. Baka nasabit ka pa rin ng mundo. Huwag kang bibitaw, sabi ron. Pero kapatid, ngayon pinabibitaw ka na ng Panginoon. Doon sakit ng mundo na yan. Gusto ng Lord, sumunod tayo sa Kanya. Amen. Let go muna, kapatid. Amen? Yung masasamang pitak ng laman. Yung pride of life. Ito ang nakakapagsira sa isang Kristiyano. Kapag meron kang pride sa'yo, paano papasok ang love? Paano papasok ang pag-ibig ng Diyos? Kung meron kang pride, paano papasok ang humility? Kailangan bitawan mo yung pride. Amen? Hindi papasok ang pag-ibig ng Lord pag may pride tayo. Pag lagi kang magaling sa sarili mo. Pag lagi mong inaangat ang sarili. Amen. Ang nasa taas, sabi ng salita, ay
aking binababa. At ang nasa baba ay itinataas. Manatili po tayo doon sa pagkababa. Para mapunan pa po tayo ng Lord. Amen! Purihin po ang Panginoon. Ano mang bumabalakid sa atin na nakakahagdan para mapunan ka ng Panginoon, para mainstulan ka ng bagong buhay, na ilalakad mo sa harapan niya, babaguhin ka ng Lord. Bitawan mo yun. Bitawan mo. Gusto ng Lord masunod mo yung kanyang kalooban. Gusto ng Lord masunod natin ang kanyang nais. Amen. Lumuitan natin ang nakaraan. Harapin ang nakaraan. Sabi ko sa Pilipos 3:13, mga kapatid, hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito, sabi ni Pablo. Hindi ko pinapalagay na nakamit ko na. Hindi ko sinabing success na ako, sabi ni Pablo. Pero ang sabi niya ron, ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimit ko ang nakaraan. Nililimit niya ang nakaraan. At sinisikap na marating ang layuning nais kung makamtan. Amen. May nais po ba tayo makamtan? Amen. Ano po yun? Ang buhay. Ang bagong buhay na pinapangako sa atin ng Diyos. Amen. Pagsikapan po natin yung gaya ni Pablo. Hindi niya sinabing nakamit ko na. Pero nililimot na yung mga kanyang nakaraan. Inaalis niya. Bakit yun yung nagiging hadlang? Di ba? Meron siyang nakaraan. Manunig sa ng Panginoon. Ginugulo niya ang bawat gawain ng Diyos. Nililimot niya na yun. At sabi niya, sinisikap niyang marating ang layunin niyang kapalitan. Ano po yun? Sabi po sa Isaiah 65:17, ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang balangkas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Amen. May pinihahanda ang Diyos sa atin, kapatid. Ito yung inahanap ni Pablo. Yung gusto niyang makamit. Yung bagong lupa. Amen. Yung bagong buhay. Yung bagong langit. Amen. Kaya sabi ni Pablo sa 14 ng Filipos 3:14, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpalang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen. Nagpapatuloy siya. Nililimot niya yung nakaraan at nagpapatuloy siya. Amen. Kapag bitbit mo pa sa kasalin, ang tuod, ang galit, ang hinanakit, mahihirapan ka na makamit. Pero yung tinuturo dito, nabitawan po natin yung mga hindrance, yung mga hadlang para mapunuan tayo ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa tabi mo, i-delete mo na. Amen. Sabi ko sa pangapat, system error. Ang pag-upgrade, minsan may kasamang pressure. Sabi sa Santiago 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging
maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya po ng sinero po natin sa akin. Pinapatatag po ng pagsubok. Kasi minsan, hindi lahat ng pressure ay galing sa away. Huwag kang judgmental. Sisisihin mo lagi si Satan. Kaya na naman. Andiyan na naman siya. Nanggugulo naman. Diba? Minsan, hindi si Satan yun. Ina-upgrade lang tayo ng Lord. Amen. Ina-update tayo ng Diyos sa kanyang proseso. Sa kanyang proseso. Amen. Minsan kasi, pag nag-update tayo ng cellphone, halimbawa, di ba minsan, mainit. Nag-iinit yung likod ng cellphone sa sobrang tagal. Tapos, magugulat ka, mamamatay yung cellphone mo. Di parang mamamatay yan. Parang sira na ata. So, pag namatay, hayaan mo na, kapagawa mo na lang. Minsan, darating sa buhay ko talaga natin na mayroong pag-init, mayroong paglamig, mayroong pagkakurap-kurap, pagkundap-kundap. Bakit? Process ng Lord ko. Amen. Kasi pag nag-update, halimbawa, mag-update ka ng cellphone mo, ang dinadownload ng pag-update is 12 gig. Pag sinabing 12 gig, mataas yun. Matagal yun. Matagal na paghihintay. Matagal na pagtsatsaga. Titignan mo, hindi pa rin tapos Hindi pa rin tapos yung pag-update Sa tingin mo, error na eh. Parang nagahang. Parang hindi ko na magalaw, nagahang. Pero hindi. Huwag mong pipindutin yung cancel. Process ni Lord yun. Kasi pag kinancel mo, ano mangyayari? Uulit ka ulit. Uulit ka ulit. At baka sa susunod, hindi mo na i-update. Magsawa ka na. Alam niyo po, sa proseso ng Lord, hayaan mo siya. Kung ano po yung nangyayari sa ating buhay, hayaan po natin ang Panginoon. Amen po. Sabi ko, kapag natapos na, sabi ko, completed na, 100%. Pag natapos na yung pag-update, stable na siya ulit. Magagamit mo na ulit siya na maayos. Amen. At meron siyang bagong features na inilagay kasi nga updated na siya. Amen? Ganun din po sa atin. Sa buhay po natin. Let God. Hayaan mo sa Diyos. Huwag doon sa ating desisyon. Amen. Kasi pag sa desisyon natin, maaaring i-cancel na natin. Maaaring itigil na natin. Sabi ko rito, sa 2 Corinthians 4:17 hanggang 18. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sabi ko sa itin, kaya ang Panginoon namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Amen. Walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Cellphone, tablet, hindi magtatagal yan, mawawala din yan. Alam niyo po ito, itong ginagamit ko, matagal po ito. Yung messenger po nito, may naka-install siyang messenger. Pero hindi siya naka-update.
May nag-message dito, hindi ako makareply. Kasi hindi na siya nag-update. Sino po mayroong iPhone? Ang mga iPhone kasi, meron siya limited na hanggang doon lang yung version niya. Halimbawa, ito hanggang version na 5 lang. Hindi niya na kaya mag-update ng version 6. Kaya ito, hindi na nagagamit sa pag-send ng message. Wala na. Pero ginagamit pa rin ang Lord. Amen. Sabi po, sa panlima, kapag ikaw ay na-update mo na Lord, be the best version. Amen. Mas magandang version ang version mo ngayon kaysa sa version mo ng mga nakaraan. Amen. Sabi po ng ating Pastor Eric ng first Sunday, fulfill your purpose. Mapupunan na natin yung ating layunin. Kasi nandiyan na yung bagong version natin. Amen. May bago na po tayong version. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung sino nakapag-isa na kay Kristo ay isang tao, sabi po, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen. Kapag upgraded na po ang Kristiyano, hindi na tayo kontento lamang na marinig ang salita ng Diyos. Kapag ito'y narinig natin, ang gagawin natin, susunod. Susunod at gagawa. Sapagkat sa akin sa Santiago, ang pananampalataya walang kalapit na gawa ay patay. Walang silbi. Kaya sabi nun, kapag ikaw ay upgraded na, sabi rin sa inawit natin ngayon, inawit ni Sister Lina, dinadalamitan na tayo, dinadalamitan na tayo ng kalwalhatian ng Diyos. Amen. Upang maging kalarawan niya. Amen po ba? Yan. Sabi po, ang isang upgraded na Christians ay hindi na masaya sa kasalanan. Pagkasalanan, hindi ka na nakikiayon doon. Sabi po, hindi na masaya sa kasalanan, hindi na nabubuhay para sa sarili. Masunurin na, mas mapagkumbaba, mas may bunga, hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen po. Sa ating pong conclusion, sabi ko ito, hindi tayo lahat tinawag ng Lord para maatili doon sa antas ng ating pananampalataya o dati natin gawin. Gusto ng Lord na lagi tayong sumunod sa Kanya. Itaas tayo ng Lord. Gusto niya kasama na tayo doon sa Kanyang kaharian. Amen. Sino gusto maiwan sa baba? Wala. Siyempre. Gusto natin lahat umakyat doon sa kalangan, doon sa kaharian na hinanda ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So,